Ang Gonjiam Psychiatric Hospital sa Gyeonggi-do, South Korea ay isa sa mga pinakakilalang abandoned places sa buong mundo, hindi lang dahil sa nakakatakot nitong itsura, kundi dahil sa mga kwentong bumabalot dito. Binuksan ito noong 1961 at nagsara noong 1996. Ang opisyal na dahilan daw ng pagsasara ay dahil sa mga issue sa sanitation at problema sa sewage system. Pero para sa marami, lalo na sa mga mahilig sa paranormal, may mas malalim at mas madilim na kwento sa likod nito. Ayon sa mga urban legends, ang pagsasara ng ospital ay hindi basta-basta. Sinasabing ang may-ari nito ay baliw din at ginawa niyang parang kulungan ng mga preso ang kanyang mga pasyente. May mga usap-usapan din na maraming pasyente ang misteryosong namatay dito. Dahil dito, ang may-ari raw ay tumakas at iniwan na lang ang ospital. Simula noon, ang lugar ay naging pugad na ng mga multo at ligaw na kaluluwa. Ang reputasyon ng Gonjiam ay lalo pang sumikat nang itampok ito sa isang sikat na Korean horror film noong 2018. Ang pelikula ay tungkol sa isang grupo ng mga paranormal investigators na nag-livestream ng kanilang pagpasok sa abandonadong ospital. Sa pelikula, nakaranas sila ng mga nakakatakot na pangyayari mula sa mga bagay na kusang gumagalaw hanggang sa mga pinto na bigla na lang nagsasara. Ang pinakatumatak na eksena marahil ay ang tungkol sa Room 402, isang kwarto na sinasabing hindi kailanman nabubuksan. Ayon sa kwento, sinumang magtangkang buksan ito ay mamamatay o mababaliw. Kahit na ang pelikula ay katang-isip lang, marami sa mga elemento nito ay hango sa mga totoong kwento at sabi-sabi tungkol sa Gonjiam. Ang mga totoong ghost hunters at urban explorers na nakapasok na sa lugar ay may kanya-kanyang kwento. May mga nagsasabing nakakarinig sila ng mga iyak at sigaw ng mga pasyente, mga bulong na hindi maintindihan at pakiramdam na laging may nagmamasid sa kanila. Ang mga gamit na naiwan tulad ng mga kama, upuan at mga personal na kagamitan ng mga pasyente ay nagdaragdag pa sa nakapaninindig balahibong pakiramdam sa loob. Ang mga pader ng ospital ay puno ng graffiti, mga sulat at drawing na iniwan ng mga taong bumisita. Ang ilan sa mga ito ay mga simpleng pangalan lang, pero ang iba ay may mga mensahe na tila nagpapahiwatig ng mga nangyari sa loob. Makikita mo ang mga kalawang na hospital beds, mga sirang medical equipment, at mga basag na bintana na nagbibigay ng impresyon na tila may malagim na trahedyang naganap. Ang bawat sulok ay may sariling kwento at ang bawat anino ay tila may itinatagong lihim. Ang pinakasikat na bahagi ng ospital bukod sa Room 402 ay ang Director's Office. Sinasabing dito nagpakamatay ang direktor ng ospital matapos ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga pasyente. May mga kwento na ang kaluluwa niya ay nananatili pa rin doon, nagbabantay sa kanyang dating teritoryo. Ang mga nakapasok na rito ay nagsasabing bigla na lang lumalamig ang temperatura at may nararamdaman silang presensya na hindi maipaliwanag. Sa paglipas ng panahon, ang Gonjiam ay naging isang sikat na tourist destination para sa mga mahilig sa katatakutan. Libo-libong tao ang naglalakas loob na pumasok para maranasan mismo ang sinasabing kababalaghan. Gayunpaman, dahil sa dami ng mga taong pumapasok, ang lugar ay naging delikado. Maraming bahagi ng gusali ang unti-unti nang bumabagsak. Noong 2018, inanunsyo ng gobyerno ng South Korea na gigibain na ang ospital. Para sa kanila, ito ay para na rin sa kaligtasan ng publiko at para matigil na ang mga ilegal na pagpasok sa property. Ang paggiba sa Gonjiam ay nagdulot ng halo-halong reaksyon. Para sa mga residente sa lugar, ito ay isang malaking ginhawa. Sa wakas, matatapos na ang ingay at gulo na dulot ng mga turista at ghost hunters. Pero para sa mga mahilig sa paranormal, ito ay ang pagtatapos ng isang era. Ang Gonjiam ay hindi lang isang abandonadong gusali.
Ito ay isang alamat, isang simbolo ng katatakutan na nagbigay buhay sa imahinasyon ng marami. Kahit nawala na ang pisikal na istruktura ng Gonjiam Psychiatric Hospital, ang mga kwento at alamat nito ay mananatili. Ang mga alaala ng mga sinasabing kaluluwa na naninirahan doon, ang misteryo ng Room 402 at ang mga nakapaninindig balahibong karanasan ng mga bumisita ay patuloy na ikukwento at maaalala. Ang tanong na lang ay, totoo nga bang may mga multo sa Gonjiam o ito ay produkto lang ng ating takot at imahinasyon? Marahil, ang sagot ay mananatiling isang misteryo tulad ng mga pader ng Gonjiam na ngayon ay alaala na lang. Ang bawat kwento ay may dalawang panig, ang katotohanan at ang alamat. Sa kaso ng Gonjiam, tila mas naging makapangyarihan ang alamat. Ang mga kwento ng kababalaghan ang nagbigay dito ng walang kamatayang reputasyon. Na kahit ang paggiba sa gusali ay hindi kayang burahin. Para sa marami, ang Gonjiam ay mananatiling buhay sa isipan ng mga taong patuloy na hahanap ng katatakutan sa dilim. Ang kwento ng Gonjiam ay isang paalala na minsan, ang mga lugar ay may sariling kaluluwa. May mga enerhiyang naiiwan, mga memoryang nakakapit sa mga pader at mga kwentong naghihintay na marinig. At habang may mga taong handang makinig, ang mga multo ng Gonjiam ay hindi kailanman tuluyang maglalaho. Patuloy silang maninirahan sa anino, naghihintay sa susunod na maglalakas loob na alamin ang kanilang madilim na nakaraan. Ang bawat kaluskos, bawat malamig na ihip ng hangin, at bawat anino sa dilim ay maaring isang simpleng natural na pangyayari. Pero sa isang lugar tulad ng Gonjiam, ang bawat isa nito ay nagiging isang piraso ng isang mas malaking, mas nakakatakot na palaisipan. Isang palaisipan na marahil ay hindi na natin malulutas pa, lalo na't ang mismong lugar na pinagmulan nito ay wala na. Ito po si Ghost Terry, nag-iiwan sa inyo ng tanong. Kung nabubuhay pa ang Gonjiam ngayon, maglalakas loob ka bang pumasok at alamin ang katotohanan? Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa muli.